Pero ngayong episode na ito, ang isa sa mga pinaka-importante na kung saan madalas nami-misunderstood ng marami. Yun. Ikaw naman di ba Ano ko naman, sorry. Cut. Pero tingnan mo kaka yun, yung mga ano. Okay. Ang ganda ng view. Yes, ang ganda gusto nga mo ng ba? view. Ang alin? Ilan ba? Ilan ba yun dapat? Hindi, tinatanong ko kung gusto mo ba magkaroon ng ganitong pagkalaki-laking bahay. Naku. Yung tipong pagka magpapalit ka ng ilaw, kailangan mo ng 5 patong na scaffold. Parang hirap yata papapintura ko doon. Anyway, katatapos lang ng ating Independence Day. Pagka pinag-usapan natin yung Independence Day and how to relate Independence Day sa ating field when it comes to real estate, anong unang salita yung papasok sa isipan ninyo? Ako, syempre, freedom. Diba? Freedom. Oo, tama. Tama Freedom, Ma'am Ledette. Independence. Freedom to invest with confidence. Napakaganda big nun. word. Oo, napakaganda. Freedom to invest with confidence. With that, syempre, konektado yan sa topic natin. So, we welcome all of you to our Real Talk Real Estate, an Enrea Bataan podcast kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng patungkol sa real estate. Ito man ay practical tips, honest opinion, and easy to follow guides. Pero syempre, bago tayo magpasimula, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors na laging sumusuporta sa ating podcast. Yun. So, salamat sa ating mga sponsors and sa patuloy ninyo na pagsuporta. At nawa, patuloy kayong sumuporta sa ating podcast. It will be series of episodes, ano? From the previous episodes, ang dami na natin na pag-usapan when it comes to due diligence. Pero ngayong episode na ito, ang isa sa mga pinaka-importante na kung saan madalas nami-misunderstood ng marami. Bakit? Kasi minsan, ito yung minsan kinatatakutan o nakakakaba na topic when it comes to real estate development. Tama, Actually, no? nakakakaba talaga, Sir Dennis, no? Kasi pag minsan nasa gitna ka ng isang project presentation, mga PKS, parang ang ganda-ganda ng 3D perspective, yung mga amenities ng subdivision, ang ganda. Parang yung bahay na to, napakaganda, Oo. di ba? Syempre, kailangan din nating pasalamatan, yung no? Yung host natin. host natin Saka for today, oo, for welcoming us to this Yes. very wonderful na Oo, saka bahay. nakakatuwa, di ba? Yung first and second episode natin sa office, tayo no? At tayo, lumipad ba tayo? Hindi tayo lumipad. Actually, medyo konting Segue doon sa segue doon. Lumakad ang aming Lumakad. team. Yes. Bakit ang oo. aming team And papunta sa ngayon, accommodation na ito? Wow. Okay. thank you sa nag-sponsor at nag-invite sa atin na ma-witness ang isang napakagandang development. Yun. Mabalik ako, Sir Dennis, dun sa kanina natin pinag-uusapan, no? Parang sa isang project presentation, naka-focus talaga ang lahat dun sa nape-present, no? Ang ganda ng 3D perspective, napaka-flexible ng payment term, Aha. ang gaganda ng mga amenities. Tapos, biglang may magtatanong, Ma'am, meron na po bang license to sell? Exactly. Pag nadinig natin yun, parang biglang tahimik yung lahat, no? Yes, And oo. that's one of the topic, license to sell and permits. Yes. So that's our topic for today. Oo, tama ka dyan, Ma'am Lisa. At para sa ating tagapakinig, nandito tayo hindi para mag blame game, but
Bagkus, we're here to bridge the gap. So, gusto nating iparating sa ating mga viewers na ang pagkuha ng license to sell ay hindi red tape. Hindi ito Yes. nagpapabagal sa mga developers. Bagkus, ito ang nagsasabi na ang project mo ay serious and of course, legit. Oo, hindi natin tinatakot yung mga kasama natin sa real estate. No? Nandito tayo para magbigay ng guidance sa kanila para tulungan sila na makakomply dun sa mga requirements, dun sa mga processes up until makuha nila yung license to sell. Yan. At sabi nga natin, syempre, when you are selling a property, as a developer, kung meron kang license to sell, isang malaking opportunity to for you. Parang this is seal of credibility para sa'yo at napakalaking advantage mo over other competitors. Yeah. At makakatulong to not only for the developers, but syempre for the buyers and the entire real estate industry. Okay. So, ang ganda ng topic natin ngayon. And to begin with, syempre, let's just make it simple para Yes. madaling maintindihan. Alright, so when it comes to permits and license to sell, can we explain to our listeners ano ba ang license to sell? To begin with, ano ang license to sell? Simple lang, Sir Dennis, no? So, ang license to sell ay mula sa DSUD o yung tinatawag natin na Department of Human Settlement and Urban Development. Ito ay ini-issue sa mga developer na parang golden ticket na nagsasabi na yung development mo ay dumaan sa masusing pag-aaral at nami-meet ang minimum standards. So parang this is a golden ticket na nagsasabi na pwede ka nang magbenta sa public. Oo. So, okay, gets natin na mahalaga ang license to sell. Pero, the next question is, bakit nga ba ito kailangan? At bakit hindi lang basta may lupa, tapos may plano na, meron namang buyer na willing na mamili na ng property, na pwede na agad? Bakit hindi pwede na gano'n na lang? Kasi Sir Dennis, yung real estate, hindi siya parang simpleng transaction lang, maliit na transaction na parang pag bumili ka ng tumbler online, na Tumbler. pag dineliver sa'yo, or ito, mug online, na pag dineliver sa'yo, hindi mo nagustuhan, pwede mong ibalik. Hindi kasi ganun sa real estate eh. And kapag bumili ka ng property, it will cost you thousands, even millions. Millions, syempre. At saka hindi Biggest lang yun investment, basta-basta pera. So talagang pinaghirapan, pinagpaguran yon ng matagal na panahon. Yes, exactly. Oo. Actually, yung license to sell, parang, ito kasi yung nagsasabi na napag-aralan at nami-meet ng developer yung minimum standards na kailangan. Actually, this is a protection sa mga buyers natin. Dapat ito yung una-una nilang hinahanap para at least alam nila na hindi sila mahihirapan. Kasi minimum standards na nilaan ng government ang naandito. Yeah. So, kung may license to sell ka, it's a golden ticket na at least alam mo na yung project, nagko-comply. Okay. Kanina ko pa naririnig yung golden ticket na yan, ha? Oo. Sige nga. Pero sige, you're discussing about license to sell. Pero siyempre, I would know na mayroong mga prerequisites bago tayo makarating ng license to sell. Kasi may mga tao na akala nila, pag naisip nila yung project, apply agad ng license to sell. Pero ang totoo, bago ka bigyan ng sinasabi na lisensya na ito from the DSUD, kailangan munang dumaan sa mga gatekeepers ng ating government. Ano-ano ba yung mga ito? Yes. Oo. Unang-una, syempre, dapat yung title documents. Importante yon, Mhm. no? So, dapat walang sabit yung titulo ng property na Yeah, dinidevelop title. ng isang developer. Na due diligence. Na due kagaya diligence, nung, oo, yung diba? napag-usapan natin dun sa mga previous episodes Yes, natin. and that was the first topic na diniscuss natin, di ba? Yung sa title due diligence. So, Mhm. yun yung first step. And the Title. second, the title. And then the second is the clearance. So, yung locational clearance. LC. Oo, Okay. yung LC na tinatawag natin. Or zoning clearance sa iba. Na And the- napag-usapan din natin sa previous episode Sa with Yes, due yung diligence. PGC. Okay. So, yun yung dalawang key factors na dapat maayos at walang sabit. Kasi, especially ngayon, di ba, kawawa yung mga schools na affected nung sa recently earthquake. Napakalakas. Wala, biglaan talaga. No? Oo. Wala na makakaalam ng mangyayari yun. Kaya talagang dapat yung zoning clearance napag-aaralan at nako-comply ng mga So, developer. very critical yung aspect na yan. Yeah.
Actually, aside dun sa basic documents, no, meron ding mga requirements from different government agencies. Medyo madami talaga siya dahil magsisimula tayo from the basic na barangay clearance, the requirements dun for the reclassification, if yung property ninyo is under agricultural pa and then gusto mong gawing commercial or residential, that's the reclassification. Na napag-usapan din natin last time. So from barangay up unto the sangguniang bayan hanggang sa magkaroon ka ng reclassification and then you will apply also for the development permit. Yun. So for the development permit, eto na. So dito ninyo papakita na lahat ng development plans ng subdivision, gaano kalapad yung kalsada, yung open spaces, ilang percentage ng open spaces, all requirements set forth by either the PD 957 or the BP 220 na medyo pang economic and socialized housing. Depende kung saan siya magpo-fall. Yes. Klase ng project. Oo. Ilan din sa mga kailangan yung performance bond. Nire-require yan. Ito isang garantiya na tatapusin ng developer. Kasi di ba marami tayo nakikita dyan ng mga development na naglagay lang ng gate tapos huminto Wala na. na. Oo. Kaya talaga yung performance bond is very important. Kasi ito yung garantiya na yung developer tatapusin niya yung development. Wait. May gate. Gate Pero lang. hindi ka makaraan doon. Ano? Kasi bangin pala after the gate. Yes. Or oo. may gate doon, pero ang daan pala nasa likod pa. Yes. Hindi makarating. Ang usapan may gate. Basta may gate. Yun ang Minsan kasi marketing strategy nila yan yung inaayos na nila yung gate to attract the investment. So, ito yung gusto natin iparating sa buying public na kailangan talaga napaka-importante ng license to sell. Hindi ito nagpapabagal sa mga developer. Although mahaba talaga yung procedure, pero ito kasi yung nagsasabi na legit yung project and protection ito para sa mga buyer. Yes. Bukod sa performance bond, nire-require din, Ma'am Riza, ang program of development. Yes. Oo. Yes. For the That's program of important. development naman, ito yung detalyadong timeline. Kailan ba matatapos yung mga Matatapos. poste, yung daan, yung Yeah. mga drainage. Ito yung nitty-gritty, detailed Detail. timeline ng developer. Yan. And aside from that, Ma'am Ludette, meron din silang tinatawag na Environmental Compliance Certificate or the Yes. ECC. Ito kasi sobrang kailangan talaga to before you can apply yung requirements for the license to sell sa DSUD. So, Okay. part to ng requirement. The Environmental Clearance Certificate stating na meron kayong complied yung development nyo with the environmental DNR. DENR, yung mga restrictions, meron kayong mga control measures dun sa pollution, Yes. may mga ganong dinidiscuss, may mga ganong Even the detalye. traffic, di ba? Yes, Yung oo, traffic kasama, management. pati I traffic think sa mga management. bagong nilabas ni DSUD yung 5 hectares and above requires traffic management na ngayon. Medyo bumaba ngayon na parang Oo. dati 30 hectares lang Yes, yata yung may oo. traffic Tama. management. Ngayon, 5 hectares lang na development. So, nagiging stricter. Yeah, Okay. oo. Meron pang isa na requirement na medyo recently, medyo nagiging hot topic siya ng mga developers. That's the Hindi dahil socialized... summer, Hindi na, hindi Oh, na. sige, ha. That's the socialized housing compliance. Yes. Kasi Yes. nakalagay dun sa batas natin na for every development ng mga subdivision natin, dapat meron May siyang kaakibat. percentage. Oo, may kaakibat na housing din for the Socialized. socialized. And that is equivalent to 20% ba? 20% of the total project. for the subdivision, for Okay. horizontal Yes, oo. development. That is For vertical, it's 5%. Yes. 5%. Okay. Yes. Okay. Pwede nating i-summarize kasi napakahaba ng mga napag-usapan natin when it comes to what are those prerequisites bago tayo makarating sa license to sell. Pwede nating isa-isahin. What we have discussed a while ago is, syempre, kailangan na due diligence. Number one, sabi nga, very important is the title. Documents. Title document. And then, importante rin na nag-undergo tayo ng all the different clearances. From the different... Locational clearance, environmental clearance, as what you mentioned, ECC, kailangan na program development, of course, Development permit. development permit, hanggang sa mag-apply ka na ng license to sell. Socialized housing Of compliance. course, socialized housing compliance. Depende sa kung anong project yung binibuild mo. Yan ba ay landed or condominium, di ba? So,
let's go to the next part of the topic, which is, ano ba yung common misunderstanding natin pagdating sa topic natin na ito, na permits and licenses? Let's be honest, maraming developers naman ang may gustong sumunod sa rules, di ba? Yes. Siguro wala naman sigurong developer na gustong maging non-compliant or violator, di ba? So hindi naman sila umiiwas. Minsan talaga may mga akala lang na tama na o tama yung ginagawa nila, pero pagdating sa actual compliance, doon nagkakaroon ng problema. So ano ang mga common misconceptions or misunderstandings natin? Yung misconception number 1, Sir Dennis, ito yung usual kung nadidinig, no? Yung title naman is clear. So, na-due diligence nga niya, may title. Nakapangalan na din sa akin yung title or nakapangalan na kay developer yung title. Ang gagawin ko na lang, isa-subdivide ko. Then, after subdividing the title, ito na, pwede ko nang ibenta. So, Pwede. yun yung Yun ang misconception common talaga. misconception. Very Sa akin common. naman na itong property So, Yeah. bakit hindi ko pa siya pwedeng ibenta? Pero, syempre, we would like to inform yung mga viewers natin ngayon na hindi lang siya basta-basta na pag nag-subdivide ka, pwede mo nang ibenta. So, it will go through series nga po ng permits, ng mga clearances, ng mga plans before you will able to sell that project. Mahabang oo. proseso pa. Parang ganito yan yung may mga i-connect natin sa pagluluto, no? Parang meron ka ng mga ingredients, it doesn't mean na meron ka ng ulam. Oo. So, Nagutom kailangan naman ng tamang sangkap, tamang Oo. pagluluto para maka-arrive ka. So, yun yung mga sinasabi nga ni Ma'am Lisa ng mga clearances. Pero alam mo, Ma'am Lisa, madalas ko naririnig din sa mga developer, ang license to sell daw kasi, isa pang malalaki lang. Parang kami, may development permit, pwede na kami yan. Or ang Simple license to subdivision sell, lang yan matagal yan makuha. Kaya pwede na kami magbenta. Yeah. Habang talaga, hinihintay. Habang hinihintay. Yun yung misnomer, di ba? Parang yun ang kadalasan kong naririnig sa pang malalaking developer lang daw ang license to sell. Yeah. Pero At di ba, parang during sa mga series of meetings natin and dialogue with Issued, Yes. for as long as the project is held for public sale, kailangan ng license to sell. Kahit nga 3 hati lang yan, 5 basta hati. na-subdivide. Basta Basta na-subdivide. sinubdivide. And the purpose of subdividing it is for sale to the buying public. Kailangan nila talaga mag-secure ng license to sell. Yes. So ang unang misconception na nabanggit kanina is kung meron namang titulo, bakit hindi na pwedeng ibenta? That's the first. Yes, that's the first misconception, And the second misconception, ito na madalas din nating marinig, sabi, may development permit naman na. Bakit hindi pa okay? Oo. Kasi nga, di ba, parang for you to get a development permit, ang dami ding proseso Kaya feeling nila, pag nakuha ko na yung development permit, eto na yon. Ang haba Pwede na ako, ng pinagdaanan nila. pwede na ako magbenta. Pero syempre, development permit is for the development. So pwede ka na mag-start ng development, pwede mo nang simulan yung kalsada o kung ano mang gusto mong i-start within your project. Pero it doesn't mean na pwede ka na magbenta. So license to sell pa din ang kailangan natin before tayo makapagbenta. Okay. Basta yung tamang daan yung lapad. Yes. Pag sinabing 6 meters, 6 meters, hindi 4. Yes. Di ba? Just to summarize, yung development permit is permit na mag-develop, pero it doesn't automatically means permit na magbenta. So, sa pagbebenta, ang dapat hanapin ng buyer natin is the license. License to sell. So, development permit is not equal to license to sell. Okay. So, yun. Ano pang pwede natin sabihin dun sa second misconception na yun? Actually, aside doon, meron pa akong nadidinig, Sir Dennis, na, di ba nga, tapos na sila for the development permit. Nag-apply na sila ng license to sell. So, habang hinihintay ko yung license to sell, magbibenta na ako. Total, reservation lang naman yung kukuhanin muna for the clients. Kung baga, LOI lang muna, reservation lang muna, konti-konti pa lang naman, magda-down payment pa yan. The new acronym, LOI. Letter of Intent. Or priority selling. Or priority Minsan naririnig selling. natin yan, habang hinihintay daw. Pero hindi nila alam kapag nahuli sila ng issued na nagpa-priority selling, it mapipenalize ang developer. At per lot. At per lot. Ang computation ng penalty. I think what we are discussing, let's wrap up muna yung First misconception, may titulo na naman Yes. So akala nila pwede na. Second misconception, may development permit na naman.
na natagpos ang developer. But the third misconception, as we are mentioning right now, is yung reservation lang naman. Reservation lang Ang reservation lang naman to. Wala namang, kailangan pa ba ng license to sell? Magre-reserve na lang naman. Hindi pa naman sale to. So, yun yung mga third misconception, ano? Ay, ito yung medyo delikado kasi minsan, ang iba, okay lang kumuha ng reservation fee habang inaayos ang license to sell. So, that is the third misconception. And Sir Dennis, kahit ano pang itawag natin dyan, kesyo, reservation fee, priority selling, letter of intent, or LOI, the fact na kumuha ka na ng pera from the buyer, selling na din kasi yun. Lalo yung nagpo-post ka na 20% down payment, 80%, ganito. Or as low as. Ito yung monthly amortization, act of selling pa rin siya. So kay DSUD, kapag ka Penalty. nakita nila yan, ayan, Penalize ka na. Talagang nape-penalize. It's 10,000 per lot. Per na. lot. So just imagine kung meron kang 300 lots, di ba? 10,000, 3 million ba? Oo. Di ba? So, yun. So, kaya dapat clear ang mga developers, even the brokers. Mm. Syempre, normally, dapat brokers talaga nagbebenta, di ba? So, malinaw sa kanila na kailangan hanapin sa mga developers yung license to sell Yeah. before they engage. Okay, so let's wrap up the things that we have discussed today's key takeaways. So, Ma'am Risa, ano bang mga key takeaways natin? So, ang key takeaway natin for our developers, kailangan aware yung mga developers natin for the compliance, for the requirements, kasi compliance protects not just yung project nila, Yes. but also yung reputation ng company, Yung name. the brand. Oh, their brand. Ano? Yes, and of course, syempre, yung public or yung mga buyers. Buyers. nila. Yes. Oo. Ako naman, for the brokers and salespersons, compliance protects your license, Yes. your practice, and of course, your credibility. Mahalaga Kasi yun, syempre, lisensya. minsan yung mga kliyente natin, ang tinitignan yung nagbibenta eh. Ay, hindi naman ako lolokohin nito. Minsan wala Trusted naman sa naman. control. Trusted to. Pero, minsan wala sa control talaga ng mga brokers yun eh, di ba? Sila ang tinitignan ng mga kliyente. So, kung yung developer, hindi nila tapusin, yun lang. Sayang. Kawawa Minsan may yung mga buyers, friendship pang no? nasisira Yeah. just Yes. because of that. And of course, for our buyers, yun, compliance builds confidence and transparency. Kaya laging hanapin, pag bibili kayo ng property to a developer, bibili ng property, kailangan hanapin muna the license to sell. And of course, syempre, for the whole industry, compliance builds trust. So remember, hindi ka pinapahirapan ng compliance. Tinutulungan ka nitong maging trusted developer. Take note, developers, compliance is not an option. It is mandatory. Yes, and developers were not here to put fingers or blame or magpabagal, but we're here to bridge the gap and help you move forward properly. Because a compliant project is not just easier to sell, it is also easier to believe in. Yeah. Yes. And that wraps up our third episode on permits and license to sell. Of course, syempre, bago tayo magtapos, again, thank you for all our sponsors sa continuous support ninyo sa ating podcast. Again, I am Dennis. I'm Ludette. And I'm Riza. This is Rhea Bataan in Real Talk Real Real Estate. Estate.